po ay makabombo. Tama po. Pero alam po ninyo, ang state capture ay isang uri po ng katiwalian o korupsyon kung saan ang mga makapangyarihang individual, grupo o kumpanya na madalas po ay mula po sa mga private sector ay may impluensya o kontrol sa paggawa po ng batas, pulisiya at mga regulasyon ng pamahalaan upang paboran ang kanilang pansariling interesa, hindi ang interes po ng publiko. So sa madaling salita mga kabombo, ang state capture ay pag-agaw o pagkontrol sa estado ng ilang makapangyarihang grupo para manipulahin ang mga institusyon at pulisiya ng gobyerno. Di ba? Yan po ba ang nangyari po sa ibang bansang Pilipinas? Yes, of course. Huwag naman po sana ako ay nagkakamali makabombo. Sana ako po ay nagkakamali sa akin pong mga nagiging pahayag po dito. Pero the way we see it ngayon, at hindi lang po ngayon, kundi nung nakaraan pa po makabombo, nung tayo pinamulat na dito po sa mundo po ng politika, sa mga ganapan po sa ibang bansa, ito po ang nangyayari. Yan po isang malinaw makabombo na tayo ay nasa state capture na. Halimbawa, ito makabombo. Halimbawa po ito, isang malaking korporasyon ang nagbibigay ng pondo sa kampanya ng mga politiko kapalit ng batasa na papabor sa kanilang negosyo. Halimbawa, sa tax breaks or monopolyo, di ba? O kaya po ay pagkakaroon po ng backdoor deals sa pagitan po ng mga opisyal ng gobyerno at mga oligarko, mga oligarchs, mga kabombo. Who is the oligarchs? Ito po yung mga mayamang individual na nagsama-sama, isang grupo po sila na di-control. Ito po mga politicians. Ito ay para makuha nila ang mga kontrata ng ating gobyerno. Di ba? Not only that mga kabombo, not only dyan, pati rin po sa pag-impluensya sa judiciary o korte para magdesisyon ng pabor sa kanila. Di ba? Yan po ngayon mga kabombo ang ating binabanggit. Nangyayari po ba yan? Na-influential po ba ang judiciary o korte para po sa mga kagustuhan nila? Pwede. Pero we keep our finger close na the integrity ng judiciary, the whole system of judiciary po natin ay intact. Dahil kung ang ating pong batas ay di na po nakapiring, wala na pong mangyayari, makabombo. Di ba? Sa batas po natin, sino po ba ang napapaboran? Yung may kayang may pera. Dahil sila po ang may kakayahan na kumuha po ng mga galing po ng mga abogado. Yung po mga abogadong magagaling po natin, pero lack of resources, saan sila napupunta? Sa kangkungan. Yan po ang nangyayari ngayon mga kabombo. Di ba? At hindi lang po yan. May mga traditional corruption pa tayo. Halimbawa, yung lagay o suhol para pumapabilis ang proseso ng mga dokumento at mga proyekto. Kaya nga po magkabombo, ito pong state capture ay isang sistematiko at malalim na ito ay binabago mismo ang mga batas o polisiya ng isang bansa. Na ngayon tayo humihiling po ng taas presyo o taas dagdaga ng sahod po natin ng ating pong mga pangkaraniwang manggagawa. Dahil ang minimum wage ay hindi na po nakakabuhay po yan. Kaya nais po natin living wage ang ating naman pong sinisigaw sa pong mga elected officials. Pero ang mga elected officials, okay, they are only simply implying to us na eto, sige, gagawin po namin. Binibigyan po tayo ng pag-asa ng hope, pero hanggang dun lamang. Tayo po ay hopeless na sa kanila. Why? Because kasi nga po mga kabombo, sila po ay nadidiktahan nito po nga mga malalaking kumpanya na sila naman po yung mga donors po sa kanila pong kampanya. Nagbibigay po ng campaign. Kaya para hindi po maapektuhan ang kanila pong negosyo, kinokontrol po nila. That's our system go, mga kabombo. Di ba? Kaya nga po, ngayon ano po bang mga magiging epekto po nito? Of course, mawawala na po tayo ng tiwala po sa ipong mamamayan. Sa ating pong gobyerno ng ating pong mamamayan. Di ba? Mas lalo pong magkakaroon po ng kahirapan at hindi po pagkapatapantay. Yung pinapaboran, siya po ang siyang aangat ang buhay.
Yung pong mga hindi napapaboran, wala. Nga. Di ba? Kaya mga kabombo, tingnan po ninyo nangyayari po ngayon itong paggamit ng oligarkiya para po dito sa kapangyarihang pang-politika. Dahil dito sa Pilipinas ay madalas tawagin isang bansa na may oligarchic democracy kung saan iilang pamilya o korporasyon ang may hawak ng kapangyarihan sa politika at ekonomiya. Di ba? Halimbawa, ang mga political dynasties, di ba? Nasabay-sabay